Hello everyone! Welcome to our channel, Best Romance Novel. I am Miss Len, your narrator, and I'm excited to take you on another unforgettable journey through stories that will touch your heart and spark your imagination. Here on this channel, every story you hear is authentic, unique, and 100% original, carefully crafted by our talented writer, Ekos Hard, and brought to life through my narration. We are dedicated to creating meaningful and engaging stories for you. If you love original storytelling and want to be part of our growing community, don't forget to subscribe and hit the notification bell so you will never miss a new upload. Thank you for your support and enjoy the story. And as promised, for our comment of the day, we have here from Ruth Alcorcon 6807. Happy weekend, everyone. Happy listening, heart, and thanks, Miss Land. Huwag na nating patagalin pa, narito na ang istorya ni Valentina Tina Agustin at Magnus de la Serna. Ang Grand Ballroom ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng kristal na nag-uumpungan. Ito ang taunang charity gala ng mga elite ng Manila. Sa gitna ng dagat ng mga nakatoksido at designer gowns, nakatayo si Valentina Agustin. Suot ang isang emerald green na gown na yakap ang kanyang kurba at pinalamutian ng mga diamante ng kanyang yumaong ina. Siya ang imahe ng perpeksyon. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat flash ng kamera ay parang kidlat na nagbabadya ng bagyo. Alam niyang ito na ang huling beses na isusuot niya ang ganitong karangian. Valentina, iha, napakaganda mo ngayong gabi. Nabalitaan ko na ang Agustin Group ay magkakaroon ng major expansion next month. We are all so excited. Ang daddy mo talaga, napakagaling sa negosyo. Sabi ng isang socialite na si Doña Corazon. Mahigpit na hiniwakan ni Valentina ang kanyang champagne glass. Kung alam lang ng matandang ito na ang champagne na iniinom nila ay inutang pa sa caterer. Ngumiti siya ng matamis, bagamat pilit. Salamat po, Tita Corazon. Yes, Daddy has big plans. We're just waiting for the right timing to announce everything. Alam niyo naman po, quality takes time. Of course, of course. Mana ka talaga sa mami mo. Grace under pressure. Pagkaalis ng Donya, agad na nawala ang ngiti ni Valentina. Napabuntong hininga siya at sumandal sa isang pader na natatakpan ng velvet curtains. Pagod na siya. Pagod na siyang magpanggap na maayos ang lahat habang ang pundasyon ng kanilang kumpanya ay gumuguho na. Biglang may humawak sa braso niya ng mahigpit. Napatingin siya. Ang kanyang ama, si Don Augusto Agustin. Baka sa mukha nito ang stress kahit pa pilit nitong tinatakpan ng foundation at ngiti. Valentina, ayusin mo tindig mo. Kanina pa nakatingin na mga investors. Kapag nakita nilang mukha kang Biyernes Santo, iisipin nilang totoo ang mga rumor sa bangkarote na tayo. Bulong ng ama na may halong diin. Papa, totoo naman ang rumors, diba? Wala na tayong pondo. Ang sweldo ng mga empleyado last month, galing sa personal savings ko. Hanggang kailan tayo maglolokohan dito? Huwag ka maingay. Halika. Hinila siya ng ama palabas ng ballroom patungo sa isang private VIP lounge. Pagkasara ng pinto, nawala ang ingay ng party. Ang natira na lang ay ang mabigat na katahimikan sa pagitan ng mag-ama. Lumakad si Don Agosto papunta sa bar at nagsali ng whiskey. Nanginginig ang kamay nito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Valentina kung gaano nakatanda at kahina ang kanyang ama. May solusyon niya ako, Valentina. Isa na lang. Kapag nagawa natin ito, makakabangon tayo. Mababawi natin ang mansyon, ang kumpanya, ang lahat. Ano yun? Another loan? Papa, wala nang bangko magpapautang sa atin. May inilabas na folder si Don Agosto mula sa kanyang coat. Inilapag niya ito sa mesa. Sa cover, may nakadikit na litrato ng isang lalaki. Ang lalaki ay may matatalim na mata, panga na tila inukit sa bato, at ekspresyon na walang awa. Kilala siya ng lahat sa business world. Si Magnus de la Serna.
ang CEO ng De La Serna Corporation, ang tinaguriang King Midas ng Asia. Dahil lahat ng hawakan niya ay nagiging ginto at lahat ng kalaban niya ay nagiging abo. Si Magnus De La Serna? Papa, siyang dahilan kung bakit tayo nalugi. Ang aggressive takeover niya ng supply chain natin ang pumatay sa negosyo. Kaya nga sa kanya rin tayo babawi. Hawakan niya ang blueprint ng Project Aether. Isang renewable energy system na nagapabago sa buong industriya. Kapag nakuha natin ang files na yan bago ang public launch niya next week, pwede nating unahan siya sa patent office. O kaya ay ibenta natin ang impormasyon sa competitors niya. Bilyon ang halaga doon, Valentina. Nanlaki ang mata ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Papa, corporate espionage ang ginagawa niyo. Pagnanakaw yun. Krimen yan. Gusto niyo bang makulong ako? Lumapit si Don Agosto at hinawakan ang kamay ng anak. Nagmamakaawa ang mga mata. Gusto mo bang mawala na tirahan? Gusto mo bang makita na gibain nila ang bahay na ipinundar ng lolo mo? Ito talaga paraan, anak. At ikaw lang ang makakagawa nito. Bakit ako? Pwede namang kumuha tayo ng professional spy. Dahil hindi tayo pwede magtiwala sa iba. At isa pa, may opening sa penthouse niya. Naghahanap siya ng executive housekeeper. Nakapasok na ako sa system ng agency. Bukas, may interview si Tina. Isang simpleng probinsyana na nangangailangan ng trabaho. Tinitigan ni Valentina ang ama. Nakita niya ang desperasyon nito. Ang pagmamalaki ng pamilya Agustin ay nasa bingit na ng kamatayan. Alam niyang mali, pero alam din niyang wala na siyang choice. Kapag ba ginawa ko to, ipapangako niyo sa akin, Papa, na ito na ang huli. Pagkatapos nito, aayusin na natin ang lahat sa tamang paraan. Mahina at halos basag ang boses niya. Pangako, anak. Iligtas mo lang tayo. Lumipas ang ilang oras. Hating gabi na nang umuwi. Si Valentina sa Agustin Mansion. Ang bahay na ito ay saksi sa kanyang paglaki. Ang grand staircase, ang mga oil paintings, ang mga antique furniture. Lahat ng ito ay mawawala sa loob ng isang buwan kapag nabigo siya. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet na kasing laki ng isang kwarto. Puno ito ng mga damit mula Paris, Milan at New York. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang emerald earrings. Inilapag niya ito sa velvet box. Sunod ang kwintas at ang singsing. Humarap siya sa malaking salamin. Ang nakikita niya ay isang prinsesa. Isang prinsesang pagod na. Kumuha siya ng gunting mula sa drawer. Kinakausap niya ang sarili sa salamin. Paalam, Valentina Agustina. Mamimiss kita. Sa isang mabilis na galaw, ginupit niya ang kanyang mahahabang kuko na laging may French tip. Masakit sa puso, pero kailangan. Ang isang katulong ay hindi pwedeng may kuko ng isang donya. Binura niya ang kanyang makeup gamit ang wet wipes. Nagtanggal ng contour, ng lipstick, ng mascara. Ang tumambad ay ang kanyang natural na mukha. Naputla, may kaunting freckles at may dark circles sa ilalim ng mata dahil sa puyat. Kinuha niya ang inihandang bag ng ama niya. Sa loob, wala ng silk pajamas. Ang nandoon ay mga t-shirt na ipinabili sa Divisoria. Maong na pantalon na mukhang luma at murang rubber shoes. Isinuot niya ang puting t-shirt. Maluwag ito sa kanya. Ang tela ay magaspang. Hindi tulad ng Egyptian cotton na nakasanayan niya. Tiningnan niya ulit ang litrato ni Magnus de la Serna na nasa folder. Magnus, napakagwapo mo sana. Sayang at may pagka-demon ka. Selfish ka. Nagbasa siya ng impormasyon tungkol sa target. Name, Magnus de la Serna. Age, 32. Status, single. Personality, cold, ruthless, perfectionist, obsessive-compulsive. Weakness, non-known. Walang weakness. Bulong ni Valentina. Tingnan natin. Lahat ng tao may kahinaan. Hahanapin ko yun at gagamitin ko laban sa'yo. Humiga siya sa kanyang kama. Ito nang huling gabi na matutulog siya sa memory foam mattress na may goose down pillows. Bukas, sa servants' quarters na siya o kung saan man siya patulugin ng halimaw na si Magnus. Pumatak ang isang luha mula sa mata ni Valentina. Takot siya. Hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa takot na baka hindi niya kayanin ang laro. Hindi siya artista.
Siya ay isang business graduate, hindi spy. Pero naalala niya ang mukha ng ama niya, ang alaala ng mommy niya. Para sa pamilya, gagawin ko to. Bukas, ako na si Tina. Pinatay niya ang lampshade. Ang kadiliman ay bumalot sa kwarto, senyales ng pagsisimula ng kanyang madilim na misyon. Nanginginig ang mga tuhod ni Valentina habang mabilis na umaakyat ang private elevator patungo sa 45th floor ng De La Serna Tower. Tiningnan niya ang sarili sa refleksyon ng bakal na pinto ng elevator. Ibang-iba na siya. Ang buhok niyang laging nakasalon blow-dry ay nakatali ngayon sa isang magulong bun. Wala siyang make-up liban sa kaunting pulbos. Suot niya ang isang puting t-shirt na medyo maluwag at kupas na maong. Kaya mo to, Tina. Act poor. Act desperate. Isipin mo na lang na role-playing game to. Kapag kumalpa ka, wala nang bahay na uuwian ng daddy mo. Bulong niya sa sarili habang hinihimas ang dibdib. Bumukas ang elevator. Bumungad sa kanya ang isang napakalawak na espasyo. Ang penthouse ay minimalist. Puro salamin, bakal at itim na leather. Walang vase ng bulaklak o family pictures. Walang kahit anong warmth. Para itong showroom na hindi tinitirhan ng tao. Ang tanging kulay ay nagmumula sa Manila Bay sa malaking bintana. Sa gitna ng sala, nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod ito. Kausap ang telepono. Narinig niya ang malamig at baritono na boses nito. I don't care about the excuses, Gomez. I want the shipment released by noon. Kung kailangan mong suhulan ng customs, gawin mo. Just get it done. Ibinaba ni Magnus ang telepono at dahan-dahang humarap. Napahawak si Valentina sa strap ng kanyang bag. Sa mga magazine at dyaryo, mukhang intimidating na si Magnus. Pero sa personal, ibang level ang presensya niya. Matangkad ito, siguro nasa 6-footer. Ang kanyang white dress shirt ay nakatupi hanggang siko, na nagpapakita ng matitipunong braso. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Valentina ay ang mga mata nito. Madilim, malalim at tila walang emosyon. You must be the applicant from the agency. Tina, right? Yumuko siya ng bahagya para itago ang kaba. Opo, sir. Tina po. Tina, di makulangan. Naglakad si Magnus palapit sa kanya. Bawat hakbang ng leather shoes nito sa marble floor ay umaalingaw-ngaw. Tumigil ito sa harap niya, sapat para maamoy ni Valentina ang pabango nito. Isang halo ng sandalwood, kape at mamahaling sabon. Amoy mayaman at kapangyarihan. Tiningnan siya ni Magnus mula ulo hanggang paa. Hindi bastos ang tingin, kundi mapanuri. Para bang ini-scan siya nito kung may dala siyang virus. You're shaking. Are you sick? Ayoko nang sakitin sa bahay ko. Mabilis siyang umiling. Hindi po, sir. Kinakabahan lang po. First time ko po kasi makakapasok sa ganitong klaseng bahay. Sa probinsya po kasi kubulang kami. Napakagat labi si Valentina. Overacting, Valentina. Baka mahalata ka. Tinaasan siya nito ng kilay. Kubo? Right. Nasaan ang resume mo? Inabot ni Valentina ang folder na gawa ng tatay niya. Puno ito ng mga peking dokumento at recommendation letters mula sa mga imaginary na amo. Kinuha ito ni Magnus pero hindi man lang binuksan. Inihagis lang nito ang folder sa coffee table na gawa sa salamin. I don't read fiction. Ang agency nang bahala mag-verify niya. Ang kailangan ko, tao na marunong sumunod sa utos at hindi maingay. Can you cook? Napalunok siya. Opo, marunong po akong magprito at magsaing. Can you clean without breaking anything worth more than your life? Opo, sir. Maingat po ako. Tumitig si Magnus sa mga mata niya. Sa loob ng ilang segundo, pakaramdam ni Valentina ay huhubaran siya nito ng maskara. Biglang tumalikod ang binata. You're right. Po, ganun lang po yun. Wala na pong interview. Wala akong oras para sa interview. Umalis ang last maid ko kahapon dahil hindi niya kinayang schedule ko. Kailangan ko na tao ngayon din. Start immediately. Naglakad si Magnus papunta sa kanyang home office. Make me coffee. Black. No sugar. And bring it to my study. In 10 minutes. Naiwan si Valentina sa sala. Nakatulala. Tanggap na siya. Nasa loob na siya ng lungga ng leon. 10 minuto ang nakalipas. Nasa kusina si Valentina kaharap ang isang coffee machine na mukhang dashboard ng eroplano.
Puno ito ng buttons, levers at digital display. Ano ba naman to? Sa bahay may barista kami o kaya Nespresso lang. Bakit kailangan pa ng pressure gauge? Espresso? Americano? Ano ba yun? Bulong niya sa sarili habang pinipindot ng kung ano-ano. Sa takot na malate, pinindot na lang niya ang pinakamalaking button. Umugong ang makina at naglabas ng maitim na likido. Amoy sunog na goma, pero kape pa rin naman. Dahan-dahan niyang binuhat ang tasa papunta sa study room. Kumatok siya ng mahina. Come in. Pagpasok niya, nakita niya si Magnuson na nakaupo sa harap ng 3 monitor. Ang daming graphs at numbers na gumagalaw. Stock market, real estate trends, oil prices. Ito ang mundo kung saan sanay si Valentina. Gusto sana niyang tingnan ang data para malaman kung saan mahina ang De La Serna Corp. Pero pinigilan niya ang sarili. Inilapag niya ang kape sa gilid ng mesa. Kape niyo po, sir. Hindi tumingin si Magnus. Kinuha nito ang tasa at tumigop habang nagbabasa sa screen. Biglang tumigil ang binata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa, tumingin kay Valentina ng masama. What is this? Kape po. Black. This isn't coffee. This is battery acid. Saan mo to kinuha? Sa kanal? Namula ang mukha niya sa inis at hiya. Grabe naman po kayo, sir. Sinunod ko lang naman po yung machine niyo. Baka po sira yung machine. Tumayo si Magnus. Napakataas niya sa malapitan. Ramdam ni Valentina ang init na nagmumula sa katawan nito. Napatras siya ng kaunti. Hindi sirang machine. Sadyang hindi ka marunong gumamit. Akala ko ba maingat ka? Sasagot sana si Valentina nang biglang tumunog ang computer ni Magnus. Isang alert mula sa London Stock Exchange. Napatingin si Magnus sa screen at napamura. Damn it! Bumagsak ang value ng yen. Kung hindi ko ililipat ang assets ko sa gold ngayon, matatalo ko ng million sa forex conversion. Natigilan si Valentina. Alam niya ang sitwasyon. Ang Japan Central Bank ay nag-announce kaninang umaga ng interest rate hike. Hindi niya napigilan ang bibig niya. Ang businesswoman sa loob niya ay kusa na lang nagsalita. Hindi po gold ang sagot, sir. Natigilan si Magnus. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang tingin nito ay nagbago mula sa inis tungo sa pagtataka. Excuse me? Napahawak si Valentina sa bibig niya. Patay. Ano po? Kasi po, narinig ko sa radyo kanina. Sabi nung commentator, masyado daw pong volatile ang gold ngayon dahil sa gyera sa Middle East. Mas okay daw po sa Swiss francs o kaya bonds. Pinawisan ng malapot si Valentina. Ang palusot niya ay tunog matalino pa rin. Lumapit si Magnus sa kanya. Sobrang lapit na halos magdikit ang ilong nila. Tinitigan siya nito sa mata. Sinusubukang basahin ang nasa isip niya. Nakita ni Valentina ang kulay ng mata nito. Dark brown na may halong ginto. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot na mabuko, kundi sa tensyon sa pagitan nila. Ang lalaking ito nakakainis at suplado ay may hypnotic na epekto sa kanya. You listen to financial news on the radio? Ang akala ko, drama sa hapon ng pinakikinggan ng mga katulong. Mahina ang boses nito pero may diin. Yumuko siya para umiwas ng tingin. Minsan po, nalilipat ng channel. Tsamba lang po. Nanatili ang tingin ni Magnus sa kanya ng ilang segundo pa. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Para bang sinusukat ni Magnus kung nagsisinungaling siya o sadyang matalino lang siya para sa isang katulong. Pagkatapos, tumalikod si Magnus at bumalik sa computer. Itapon mo yung kape. Kumuha ka ng bago. At sa susunod, huwag kong pakailaman ang mga desisyon ko sa pera ko. You stick to cleaning, Tina. Opo, sir. Mabilis na kinuha ni Valentina ang tasa at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, sumandal siya rito at huminga ng malalim. Muntik na yun. Muntik na. Pero bago siya umalis, narinig niya ang boses ni Magnus mula sa loob ng kwarto. Kausap nito ang broker sa telepono. Cancel the gold purchase. Move 40% of the liquid assets to Swiss francs. Now. Napangiti si Valentina ng mapait habang naglalakad pabalik sa kusina. Nakikinig ka naman pala, Mr. De La Serna. Sayang, kung hindi lang kita kailangan pabagsakin, baka naging magandang partner tayo. Habang inuhugasan niya ang tasa, naramdaman pa rin niya ang tinggal sa bawat lat niya kung saan malapit na dumikit si Magnus.
Galit siya sa lalaki. Kinamumuhian niya ito, pero hindi niya maipagkakaila. Gusto niyang malaman kung anong nasa likod ng matatalim na matang iyon. Masakit ang bawat kalamnan ni Valentina. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa paghawak ng wine glass at designer bags, ngayon ay may malaliit na paltos at gisgas. 3 araw na siyang naninilbihan kay Magnus. 3 araw na puro utos, puna at malamig na tingin. Nasa laundry room siya. Pilit na pinaplansya ang isang Armani suit ni Magnus. 5,000 piso ang halaga ng plansyang to. Pero bakit ang bigat? At bakit kailangan pang pansyahin ng boxer shorts? Sino bang makakakita nito? Bulong niya sa sarili habang pinapahiran ang pawis sa noo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Magnus. Bihis na bihis at amoy expensive cologne. Tiningnan niya ang ginagawa ni Valentina. You're doing it wrong. Napahinto ang dalaga. Gusto niyang ibato ang plansya. Po, plansya lang po ito, sir. Paatras sa bante. Paano magiging mali yun? Lumapit si Magnus. Kinuha niya ang plansya mula sa kamay ni Valentina. Sa paglipat ng gamit, nagdikit ang kanilang mga daliri. Napakainit ng kamay ni Magnus. Kabaligtaran ng kanyang malamig na pakikitungo. Ang tela ng suit na to, at ikuna wool. Kapag diinin mo ng ganyan, pasusunog ang fibers. Ganito dapat. Ipinakita ni Magnus ang tamang hagod. Magaan, mabilis, pulido. Para itong surgeon kung kumilos. Perfectionist sa lahat ng bagay. Natigilan siya. Nakatitig siya sa side profile ni Magnus habang seryoso itong nagpaplansya. Ang haba ng pilikmata nito. Ang linis ng gupit. Stop staring inside my head, Tina. Nakikinig ka ba? Sabi ni Magnus na hindi siya nililingon. Namula siya. Opo sir, magaan lang. Gets ko na po. Binitiwan ni Magnus ang plansya at humarap sa kanya. Tiningnan nito ang kamay ni Valentina na namumula. Your hands are rough. Hindi ka sanay sa gawaing bahay, no? Kinabahan si Valentina. Baka mahalata siya. Sanay po ako. Sadyang matapang lang po yung sabon nyo rito. Sensitive skin po ako eh. May kinuha si Magnus sa cabinet. Isang maliit na tube ng hand cream. Inihagis niya ito kay Valentina. Nasalo naman ito ng dalaga. Gamitin mo yan. Ayaw mas gasgasan ang mga damit ko dahil sa magaspang mong kamay. Tumalikod na si Magnus at lumabas. Naiwan si Valentina na hawak ang cream. Mahal ito. Napangiti siya ng mapait. Concern ka ba? O ayaw mo lang masirang gamit mo? Ang hirap mong basahin, Magnus. Ikalimang araw, wala si Magnus. Nasa isang business trip ito sa Singapore at babalik din mamayang gabi. Ito nang pagkakataon ni Valentina. Habang tahimik ang penthouse, pumasok siya sa home office. Ito ang sanctum sanctorum ni Magnus. Dito nakatago ang lahat ng sekreto ng De La Serna Corp. Mabilis ang tibok ng puso ni Valentina. Suot ang dusting gloves para walang iwan na fingerprints. Sinimulan niyang haluguin ang mga drawers. Nasa na ba? Blueprints? Contracts? Kahit ano na pwedeng gamitin laban sa kanya. Puro financial reports lang ang nakita niya. Walang project either. Bulong niya. Tumigil ang tingin niya sa isang malaking painting sa dingding. Isang abstract art na puro pula at itim na guhit. Mukha itong magulo pero may kakaibang hatak. Naalala niya ang sinabi ng tatay niya na laging may safe sa likod ng paintings ng mga mayayaman. Cliché pero totoo. Dahan-dahang iniangat ni Valentina ang painting. Bingo! Isang makintab na digital safe ang nakadikit sa pader. May keypad ito. Okay, password. Anong password ng isang Magnus de la Serna? Sinubukan niya ang birthday nito. 0815. Sinubukan niya ang anniversary ng kumpanya. 1995. Error. Isip Tina. Anong mahalaga sa kanya? Pera? Stocks? Akmang pipindutin na niya ang 1000 para sa 1 billion goal nito nang biglang tumunog ang elevator chime sa labas. Ting! Nanlaki ang mata ni Valentina. Ang bilis namang bumalik. Mabilis niyang ibinaba ang painting. Inayos ang pagkakakabit. Kinuha niya ang feather duster at nagkunwaring naglilinis ng bookshelves. Pumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Magnus. Hila-hila ang kanyang maleta. Mukhang pagod na pagod ito. Gusot ang polo at may itim na circle sa ilalim ng mata. Natigilan ito nang makita si Valentina sa loob. Anong ginagawa mo dito? I told you this room is off limits kapag wala ako.
Sorry po, sir. Alikabok na po kasi. Naisip ko lang pong linisin bago kayo dumating para presko. Tugon niya na pinipigilan ang panginginig ng boses. Lumapit si Magnus. Tiningnan niya ang bookshelf na nililinisan ni Valentina. Pagkatapos, lumipat ang tingin niya sa painting. Nakita niya ang medyo tabingi ito ng kaunti. Pinawisan ng malamig si Valentina. Patay! Napansin siya. Naglakad si Magnus sa puwenta sa painting. Inayos niya ito para maging perfectly straight. I hate crook things. Opo, sir. Pasensya na po. Nasagi ko siguro kanina. Humarap si Magnus sa kanya. Sa halip na magalit, bumuntong hininga na lang ito at hinilot ang sentido. Pagkanda mo ko ng pagkain. Kahit ano. I haven't eaten in 24 hours. Yes, sir. Mabilis na lumabas si Valentina. Pagkasara ng pinto, napasandal siya sa pader at napahawak sa dibdib. Ang lakas ng kabog ng puso niya. Hindi dahil sa takot na babuko, kundi dahil sa nakita niya sa mata ni Magnus bago siya lumabas. Lungkot, matinding lungkot na hindi kayang takpan ng yaman. Isang linggo na. Linggo ng gabi, 2:00 ng madaling araw nang magising si Valentina dahil sa uhaw. Lumabas siya ng guest room na pansamantalan niyang tinutulugan dahil wala ngang servants' quarters para kumuha ng tubig sa kusina. Madilim ang buong penthouse. Akala niya tulog na ang lahat. Pero pagdating niya sa sala, nakita niya ang binata. Nakaupo si Magnus sa sofa. Nakaharap sa malaking bintana na tanaw ang city lights ng Makati. Hindi ito umiinom ng alak. May hawak lang itong baso ng gatas. Nakasuot lang ito ng sweatpants at puting t-shirt. Walang gel ang buhok. Para itong batang nawawala. Nagtago si Valentina sa likod ng haligi. Pinanood niya ang binata. Nakita niyang kumuha si Magnus ng isang framed picture sa mesa. Tinitigan niya iyon ng matagal. Hinaplos nito ang salamin ng frame. Are you proud of me yet? Nakuha ko ng lahat. Pero bakit ang tahimik pa rin? Bulong nito sa hangin. Pero dinig ni Valentina dahil sa katahimikan. Nanikip ang dibdib niya. Sino ang kausap nito? Biglang lumingon si Magnus. Parang naramdaman na may nakatingin. Tina. Lumabas si Valentina sa dilim. Wala na siyang kawala. Sorry po, sir. Kukuha lang po sana ako ng tubig. Inaasahan niyang sisigawan siya nito. Pero tumango lang si Magnus at tinapik ang sofa sa tabi niya. Can't sleep either. Medyo po. Naninibago po sa kama. Lumapit si Valentina pero nanatiling nakatayo. Mapo ka. Masakit sa leeg na tumingala sa'yo. Umupo si Valentina sa kabilang dulo ng sofa. Ang layo nila ay 1 metro. Pero parang ang lapit dahil sa dilim at katahimikan. Bakit kising pa po kayo, sir? Linggo naman bukas. Wala kayong pasok. Sleep is strictly for those who have peace of mind. Wala ako nun. Tumingin si Magnus sa dalaga. Sa ilalim ng moonlight, nakita ni Valentina na wala ang monster CEO. Ang nasa harap niya ay isang lalaking pagod na maging matapang. Ikaw, anong kwento mo, Tina? Bakit ka nagtsatsaga sa amo na katulad ko? Nagulat si Valentina sa tanong. Ito ang unang beses na nagtanong ito tungkol sa kanya nang hindi nang iinsulto. Dahil kailangan ng pamilya ko, sir. May sakit ang tatay ko. Gagawin kong lahat para sa kanya. Kahit maghirap ako. Half-truth na pagkakaila niya. Sakit sa negosyo. Sakit sa puso. Pareho na rin yun. Tumango si Magnus. Parang naintindihan nito ang bigat ng sinasabi niya. Good daughter. Sana ganyan din ako. Tumayo si Magnus. Iniwan niya ang baso ng gatas sa mesa. Matulog ka na. Mahabang araw natin bukas. Naglakad ito pabalik sa kwarto. Pero bago siya pumasok, lumingon siya ulit. Tina. Po? Thank you for the quiet company. Pumasok na siya sa kwarto. Naiwan si Valentina sa sala. Nakatitig sa pinto ng binata. Nagtuloy muna siya sa kusina para uminom ng tubig. Ang target niya, ang kaaway niya. Ang lalaking sumira sa kumpanya nila. Pero bakit ganon? Bakit parang gusto niyang yakapin ito kanina noong nakita niyang malungkot ito? Delikado to, Valentina. Huwag kang maawa. Huwag kang mahulog. Trabaho lang. Anya sa sarili. Pero alam niya sa sarili niya, nagsisimula ng lumabo ang linya sa pagitan ng misyon at ng puso niya. 1 buwan na si Valentina sa impyernong tinatawag na De La Serna Penthouse.
Sa loob ng 30 araw, natutunan na niya ang rhythm ni Magnus. Alam niya na gusto nito ng kape sa tuwing 6 a.m. sharp at dapat Sumatra beans, hindi Arabica. Alam niya na kapag tahimik ito, galit ito. At kapag nagsasalita ito ng mabilis, may problema sa stocks. Pero ngayong gabi, iba ang rhythm. Bumabagyo sa labas. Ang ulan ay humahampas sa salamin ng penthouse. Kasing lupit ng mood ni Magnus sa loob ng 1 linggo. Sunod-sunod ang meetings nito para sa launch ng Project Aether. Halos hindi na ito natutulog. Nasa kusina si Valentina, naghuhugas ng pinggan nang marinig niya ang malakas na kalabog mula sa hallway. Mabilis siya nagpunas ng kamay at tumakbo. Sir, Magnus? Nakita niya si Magnus na nakasandal sa pader malapit sa pinto ng kwarto nito. Hawak nito ang ulo at ang makadokumentong hawak nito kanina ay nagkalat sa sahig. I'm fine. Just dizzy. Kunin mong phone ko. Kailangan ko tawagan si Atty. Gonson. Hinihingal na sabi nito na namumula ang muka. Aakbang-hakbang si Magnus pero gumewang ito. Mabilis na sumalo si Valentina. Sa bigat ng binata, muntik na silang matumbang dalawa. Naramdaman agad ni Valentina ang init na tumago sa damit nito. Diyos ko, sir! Ang init nyo! Para kayong oven! Don't touch me. Kaya ko. I just need water. Pilit na tinutulak nito si Valentina palayo. Kaya? Halos hindi na nga kayo makatayo eh. Tama ng pride, sir. Tao lang kayo, hindi robot. Sa halip na sumagot, pumikit lang si Magnus at tuluyang bumigay ang bigat kay Valentina. Wala nang nagawa ang dalaga kundi alalayan ito papasok sa kwarto. Sa loob ng master's bedroom, isang lugar na off-limits kay Valentina, maliban kung magpapalit ng punda, inalalayan niya si Magnus sa kama. Nanginginig ang binata. Ang dating matikas at nakakatakot na CEO ay mukhang batang paslit na nilalamig. Kumuha si Valentina ng basin ng tubig, bimpo at thermometer. Temperature, 39.8 degrees Celsius. Sira ulo ka talaga. Patangaas na ng lagnat mo, nagtatrabaho ka pa rin. Gusto mo atang mamatay ng maaga para wala ng problema ang tatay ko. Bulong niya habang tinitingnan ang thermometer. Napatigil siya sa sinabi niya. Kung mamatay si Magnus ngayon, ligtas na ang Agustin Group. Walang mag-aasikaso ng launch. Babagsak ang stocks ng De La Serna Corp. Tinitigan niya ang natutulog na si Magnus. Ito na ang chance. Pwede niyang hayaan na lang ito. Pwede siyang umalis at sabihin hindi niya alam. Pero gumalaw ang binata. Nagigting ang panga nito sa sakit. Dad, I'm trying. Don't be disappointed. Bulong nito na mahina at garalgal. Kumirot ang puso ni Valentina. Dahan-dahan niyang piniga ang basang bimpo. Umupo siya sa gilid ng kama at pinunasan ang noo ni Magnus. Shh! Pahinga ka na. Walang daddy mo rito. Ako lang to. Si Tina. Habang pinupunasan niya ang leeg at braso ng binata, hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng mukha nito kapag hindi nakakunot ang noo. Ang haba ng pilik mata, ang tangos ng inong. Nagmulat ng bahagya si Magnus. Malabo ang paningin nito dahil sa lagnat. Mom. Natigilan si Valentina. Alam niya sa intel report na bata pa lang si Magnus nang mamatay ang ina nito. Lumaki ito sa ilalim ng kamay ng bakal ng ama nito. Hinawakan ni Magnus ang kamay ni Valentina na nasa noo niya. Bakit? Bakit ang lamig? Are you leaving again? Hindi po. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Hinayaan lang niya ang kamay nito. Pumikit ulit si Magnus, pero mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Valentina. Para bang ito na lang ang lifeline niya. Nanatili si Valentina sa posisyong iyon ng ilang oras. Nakaupo sa sahig, nakasandal ang ulo sa gilid ng kama, habang hawak ng kaaway niya ang kamay niya. Bakit ganito ka, Magnus? Bakit kailangan mo maging tao? Mas madali sana kung demonyo ka na lang talaga. Mas madali kitang sisirain kung wala kang puso. Sabi niya sa isip. Nakatulog si Valentina sa pagbabantay. Kinabukasan, nagising si Magnus dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha niya. Mabigat pa rin ang ulo niya pero wala nang panginginig. Iminulat niya ang mga mata at ang unang nakita niya ay ang kisame ng kwarto niya. Sinubukan niyang gumalaw pero may mabigat sa kamay niya. Tiningnan niya ito. Nakita niya si Tina. Si Valentina na natutulog sa sahig. Nakasubsob ang mukha sa kama. Mahigpit na hawak ang kamay niya. Biglang bumalik ang alaala kagabi.
Ang pagkahilo, ang pagtulong nito, ang pag-aalaga at ang boses nito na nagsasabing, "Hindi ako haalis." Mabilis na binawi ni Magnus ang kamay niya. Nagising ang dalaga. Kusot-kusot ang mata, magulo ang buhok at may bakas ng unan sa pisngi. "Sir, gising na po pala kayo. Kamusta ang pakiramdam niyo?" Nag-unat siya. Inaasahan ni Valentina na magpapasalamat ito o kahit ngumiti man lang. Pero tumayo si Magnus at dumiretso sa banyo nang hindi siya tinitingnan. I'm fine. Get out. Ang dumi ng kwarto ko. Malamig na sabi nito. Natigilan si Valentina. Tumayo siya. Medyo sumakit ang likod sa posisyon ng pagdulog. "Sir, nagbantay po ako buong gabi. Pinunasan ko kayo. 40 degrees na nga po lagnat niyo kagabi." Humarap si Magnus. Nakahawak ito sa doorframe ng banyo. Ang mukha niya ay blanco pero ang mga mata ay nag-iwas ng tingin. Wala akong inutos. Ginawa mo yun dahil gusto mo. Trabaho mo lang maglinis, hindi maging nurse. Now leave. I have a meeting in an hour. "Meeting? Kakagaling niyo lang sa sakit. Pwede ba, sir? Kahit isang araw lang. Huwag kayong maging workaholic." Naiinis niyang saad. At pwede ba, Tina? Huwag kang umakto na parang kilala mo ako. You don't know me. You are just an employee. Don't cross the line. Napatahimik si Valentina. Ang sakit. Parang sinampal siya ng realidad. Oo nga naman. Siya ay si Tina, ang katulong. At si Magnus ay ang bilyonaryong target niya. Tumango si Valentina. Pinipigilan ang luha ng inis. "Opo, sir. Pasensya na po. Ipaganda ko na po kayo ng almusal sa labas." Padabog na lumabas si Valentina ng kwarto. Pagkasara ng pinto, napasandal si Magnus sa lababo ng banyo. Tumingin siya sa salamin. Maputla siya pero buhay siya. Hinawakan niya ang kamay na hinawakan ni Valentina buong gabi. Ramdam pa rin niya ang init ng palad nito. Damn it. This is dangerous. Alam ni Magnus sa sarili niya na kaya siya galit, hindi dahil sa pakailamera si Tina, kundi dahil sa natatakot siya. Natatakot siya dahil sa buong buhay niya, ngayon lang may nag-alaga sa kanya ng walang hinihinging kapalit. At natatakot siyang baka masanay siya. Sa labas naman ng kwarto, nagpupunas ng luha si Valentina habang naghahanda ng kape. "Ang sama ng ugali mo, Magnus de la Serna. Humanda ka. Kapag nakuha ko ng files mo, iiwang kitang luhaan." Galit na bulong niya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi na lang ito tungkol sa files. Masakit ang ginawa nito dahil nag-uumpisa na siyang mag-care. At ang rejection ni Magnus ay tumama sa puso niya, hindi sa ego niya. Naghahampasan ng hangin na tulan sa makakapal na salamin ng penthouse. Signal number 3 ang bagyo sa Metro Manila. Umuuga ang mga chandeliers at rinig na rinig ang whistling sound ng hangin mula sa labas. Sa loob, hindi mapakali si Magnus. Pasadahan siya ng pasadahan sa sala habang hawak ang kanyang cellphone. Walang signal o internet. Inis na ibineto ang phone sa sofa. Useless. Kailangan kong makontak ang Singapore office bago mag-open ng market bukas. Bakit ba napakahina ng infrastructure ng bansang to? Isang ulan lang, paralyze ng ekonomiya. Nasa gilid naman si Valentina. Tahimik na nagpupunas ng mga vase na walang alikabok. Kung siya ang papipiliin, gusto na niyang umuwi sa mansyon. Pero stranded siya kay Magnus dahil sa misyon niya. Ang masaklap, aminin man niya o hindi, nagsisimula na rin gumulo sa isip niya dahil sa binatang boss. "Sir, umupo na lang po kayo. Mahihilo po kayo kakalakad. Wala naman po kayong magagawa sa bagyo. Nature yan. Hindi empleyado na pwede niyong sigawan." Tumigil si Magnus at tinitingnan siya ng masama. Are you lecturing me, Dina? Nakibit balikat siya. "Sinasabi ko lang pong totoo. Sayang ang energy ninyo." Akmang sasagot si Magnus nang biglang, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong building. Kasabay nito, namatay ang lahat ng ilaw. Total blackout. Even the emergency lights flickered and died instantly. "Ay! Diyos ko!" Napayuko siya sa gulat. Damn it! Nasaan ang backup generator? Bakit hindi umandar? Tina, nasaan ka na? Mula sa dilim, may halong panik sa boses na sabi nito. Narinig ni Valentina ang takot sa boses ni Magnus. Hindi ito ang galit na CEO. Ito ay ang batang takot sa dilim. "Nandito po ako sa gilid ng cabinet, sir. Huwag kayong gagalaw. Baka may mabangga kayo. Hahanapin ko po ang flashlight."
Gumapang si Valentina sa dilim. Gamit ang paminsan-minsang liwanag ng kidlat, nakapa niya ang drawer kung saan nakatago ang camping gear ni Magnus na regalo ng isang business partner na alam niyang hindi naman ito ginagamit. Nahanap niya ang isang LED lantern at ilang kandila. Sinindihan niya ito. Sa gitna ng malawak na sala, ang tanging liwanag ay nagmumula sa lampara at kandilang hawak ni Valentina. Nakita niya si Magnus na nakatayo sa gitna. Nakahawak sa sandalan ng sofa. Mukhang disorientado at namumutla. Okay lang po kayo, sir? Of course. I just hate the dark. It's inefficient. Huminga ito ng malalim. Pilit na ibinabalik ang composure pero halatang nanginginig ang kamay. Gutom na po ba kayo? Hindi po gumagana ang electric stove. Wala tayong gas range. Pero may nakita akong cup noodles sa pantry at portable butane stove dito sa camping box. Cup noodles? I don't eat instant garbage. Ang taas ng sodium yan. That's purely chemicals meant to preserve dead bodies. Nandidiring saad nito. Eh di magutom kayo. Juicy pa brownout na nga at bumabagyo. Wala pong caviar delivery kapag bumabaha. Ako, kakain ako. Tinalikuran siya ni Valentina at nagpunta sa kitchen counter. Inilabas niya ang butane stove. Click! Whoosh! Umuro ang dilim dahil sa apsul na apoy. Makalipas ng ilang minuto, bumalik sa Valentina na may dalawang umuusok na cup seafood noodles. Inilipag niya ang isa sa coffee table sa harap ni Magnus. Kainin niyo na po yan, sir. Masama sa ulcer ang nagpapalipas ng gutom. Lalo na sa mga masusungit at mabilis pamangit. Napatingin si Magnus sa noodles, tapos kay Valentina. Sa liwanag ng kandila, ang mukha ni Valentina ay malambot at maaliwalas. Walang halong panghuhusga. Bumuntong hininga si Magnus at umupo sa carpet. Isang bagay na hindi niya gagawin sa normal na araw. Kinuha niya ang plastic fork. Fine. Pero kapag sumakit ang tiyan ko, kakaltasin ko sa sweldo mo ang hospital bill ko. Tumawa ng mahina si Valentina. Opo sir, sige na. Tahimik silang kumain. Ang tunog lang ng ulan at higop ng mainit na sabaw ang maririnig. Nakita ni Valentina ang naubos ni Magnus na noodles at parang nagustuhan pa ito kahit ayaw aminin. Bakit ka nagtsatsaga rito, Tina? Natigilan siya sa paghigop. Po? Sa trabahong to, matalino ka. Nakita ko kung paano mo inayos ang files ko noong nakaraan. You categorize them by fiscal year, not alphabetically. Only someone with a business background does that. Sayang ka dito. You could be working in a bank or a firm. Kinabahan si Valentina. Matalas talaga ang pakiramdam ni Magnus. May pangarap din naman po ako dati. Gusto ko sanang magtayo ng sarili ko negosyo. Kaso, life happened. Naluging pamilya namin at may sakit ang papa ko. Kailangan kong tumulong. Tumungo si Magnus ng dahan-dahan, nakatingin sa apoy ng kandila. Nalugi. I know the feeling, or at least the fear of it. Kayo? Matakot malugi? Ang yaman nyo na nga King Midas ng Asia, di ba? Hindi mo alam ang bigat ng dala ko, Tina. Ang kumpanyong ito, hindi lang ito pera. Ito ang pangalan ng pamilya ko. Kapag bumagsak, parang biniko ko na rin ang tatay ko na nagtayo nito mula sa wala. Everyone waits for me to fall. The Augustins, the competitors, they are all ventures waiting for a carcass. Napahigpit ang hawak ni Valentina sa cap niya nang marinig ang apelyido niya, Agustin. Kaya kailangan ko maging matigas. Kailangan ko maging halimaw sa paningin ng iba. Because kindness is a weakness in this world. Tinitigan ni Valentina si Magnus. Sa unang pagkakataon, hindi si CEO ang kaharap niya. Isang anak lang din na takot bumigo sa ama. Pareho sila. Parehong biktima ng expectations. Parehong alipin ng ligasiya ng pamilya. Hindi naman po kailangan maging halimaw para maging matagumpay, sir. Minsan, kailangan ng maging tao. At ang pagiging mabait, hindi yun kahinaan. Yun ang pinakamahirap na gawin. Mahina pero halos sa bulong niyang sabi. Nagkatinginan sila. Sa liwanag ng kandila, nakita ni Valentina ang lungkot sa mata ng binata na unti-unting napapalitan ng ibang emosyon. Init. Unti-unting nawala ang poder sa pagitan nila. Walang amo, walang katulong. Dalawang tao lang sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang inabot ni Magnus ang kamay para kunin ang tissue sa tabi ni Valentina. Pero nagkadikit ang kanilang mga daliri. May kuryente,
Mas malakas pa sa kidlat sa labas. Hindi umiwas si Magnus. Sa halip, hinawakan niya ng marahan ang kamay ni Valentina. Tinitigan niya ito. Sino ka ba talaga, Tina? Bakit pakiramdam ko kilala kita? Or maybe, I just want to know you. Bumilis ang tibok ng puso ni Valentina. Ito na ba yun? Hahalikan ba siya ng kaaway niya? At ang mas masakit na tanong, gusto ba niya? Lumapit ang mukha ni Magnus. Naamoy ni Valentina ang mint at noodles sa hininga nito. Pero para sa kanya, ito na ang pinakamabangong amoy sa mundo. Pumikit si Valentina. Hinihintay ang mangyayari. Tina, Usal nito sa pangalan niya na papalapit ang labi sa kanya. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Umandar ang aircon ng malakas. Umugong ang refrigerator. Ang liwanag ng LED lights ay masakit sa mata. Mabilis na naghiwalay ang dalawa. Bumalik ang liwanag at kasama nito, bumalik ang realidad. Tumayo agad si Magnus at inayos ang damit. Tila hiyang-hiya sa nangyari. Namumula ang tenga nito. clean this up. Babalik na ako sa trabaho. May signal na. I need to call Singapore. Malamig ulit ang boses nito pero garalgal. Iniwan nito si Valentina sa sala na parang walang nangyari. Habang nagliligpit ang dalaga ng pinagkainan, nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa lamig kundi sa takot. Napasabi siya sa isip. Muntik na akong mahulog. At muntik na niyang malaman. Kinuha niya ang cellphone niya nang biglang tumunog dahil may signal na. May text galing sa tatay niya. From Papa. Valentina, may deadline ka. Next week na ang launch ng Project Aether. Nasa iyo na ba ang files? Ang bangko tumatawag na naman. Please anak, bilisan mo. Napapikit si Valentina. Ang luha na kanina pa niyang pinipigilan ay tumulo na. Ang lalaking kani-kanina lang ay nagpakita ng kahinaan sa kanya. Ang lalaking muntik na siyang mahalikan. Kailangan niyang sirain sa susunod na linggo. Napabulong siya sa kawalan. Patawad, Magnus. 3 araw nang nakalipas mula nang mag-blackout. 3 araw na ring umiiwas si Magnus kay Valentina. Kung dati ay istrikto ito at laging nakabantay, ngayon ay tila invisible na lang si Valentina sa paningin niya. Puro opo at sige po na lang ang sagot ng dalaga. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Mas masakit ang katahimikan ni Magnus kaysa sa mga sigaw nito noon. Parang ibinalik nito ang pader na pansamantalang gumuho noong parang gabing iyon. Mas mataas, mas makapal. Nasa laundry area si Valentina, nagtutupi ng mga polo ni Magnus. Ang bango ng fabric conditioner ay humahalo sa amoy ng kanyang kaba. Biglang tumunog ang kanyang phone na nakatago sa ilalim ng pile ng labahan. Calling? Papa. Napalunok si Valentina. Pang-10 tawag na ito ngayong araw. Nanginginig ang kamay niya nang sinagot ito. Narinig ang galit at mataas na boses nito sa kabilang linya. Valentina, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Alam mo bang nasa akin na ang demand letter ng bangko? Wala na tayong oras. Papa, huminahon po kayo. Mahirap pong sitwasyon dito. Sobrang higpit ng security ni Magnus. Ilang araw na siyang nasa bahay dahil naghahanda ng lunch. Hindi ako makagalaw. Pabulong na sagot niya dahil sa takot na may makarinig sa kanya. Wala akong pakialam sa security niya. Ang usapan natin, kukunin mo ang blueprint ng Project Aether bago ang launch. Next week na ang launch, Valentina. Kapag naging successful yun, tapos na tayo. Magiging pulubi tayo. Gusto mo bang makita nagnanay mo sa langit na umiiyak? Dahil winaldas natin ang pinaghirapan niya. Napapikit si Valentina. Alam ng ama niya kung paano siya saktan, gamit ang alaala ng kanyang ina. Papa, huwag niyo naman pong idamay si Mama. Ginagawa ko naman pong lahat eh. Pero mabuting tao si Magnus. Nakita ko po kung paano siya magtrabaho. Hindi niya deserve na nakawan ng ganito. Tumawa ito ng mapakala. Mabuting tao. Siya ang pumatay sa negosyo natin. Siya ang kaaway, Valentina. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Baka nakakalimutan mo kung sino ka. Ikaw, si Valentina Agustin. Anak kita. Ngayon, mamili ka. Ang konsesya mo para sa lalaking iyan o ang pamilya mo. Kapag wala pa ang files bukas ng umaga, kalimutan mo nang may ama ka. Naputol ang tawag. Napaupo si Valentina sa sahig. Yakap ang mga damit ni Magnus. Ang bigat sa dibdib ay parang dinadaganan siya ng buong mundo. Iiyak na sana siya, pero narinig niya ang beep ng electronic lock sa main door.
Dumating na si Magnus. Mabilis na nagpunas ng luha si Valentina, inayos ang sarili at lumabas. Nakita niya si Magnus na nagtatanggal ng necktie. Mukhang pagod na pagod. Galing ito sa final inspection ng planta sa Laguna. Hindi ito tumitingin sa kanya. I need a shower. Handa mong dinner in 30 minutes. May video conference ako sa Japan investors mamaya. Yes, sir. Ano pong gusto niyong kainin? Kahit ano. Wala akong gana. Just make sure the coffee is strong. Pumasok si Magnus sa kwarto nito nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Valentina. Ilang sandali pa, narinig ng dalaga ang lagaslas ng tubig mula sa shower sa master's bedroom. Ito na ang pagkakataon. 30 minuto. Yun lang ang oras niya. Dahan-dahang pumasok si Valentina sa home office. Ang bawat takbang niya ay parang may kadena. Ang bigat sa dibdib. Parang may pumipigil sa kanya. Pero ang boses ng ama niya ay mas malakas. Binuksan niya ang ilaw. Dumiretso siya sa painting na pula at itim. Ang lugar kung saan niya nakita ang safe noon. Inalis niya ito sa pagkakasabit ng maingat. Nanginginig ang mga daliri niya na inilapat iyon sa keypad. Ano nga ulit? Birthday niya muli. Anniversary mali. Naalala niya ang gabing may lagnat si Magnus. Ang bulong nito, Mom. Ang atalaala niya, ang nakita niya sa kalendaryo nito sa ibabaw ng mesa noong isang araw. Isang petsa na binilugan nito ng itim na marker. Hindi ito birthday. Ito ang death anniversary ng ina nito. October 24. Pinindot niya. 1024. Beep. Green light. Click. Bumukas ang save. Napahawak si Valentina sa bibig niya. Sa loob, nakita niya mga stock ng pera, ilang titulo ng lupa at isang itim na encrypted USB drive na may label na Project Aether, Master File. Kinuha niya ito. Ang liit na bagay pero ang bigat ng kapalit. Hawak niya na ang kaligtasan ng pamilya niya. Hawak niya na rin ang patalim na sasaksak sa likod ni Magnus. Biglang tumigil ang tunog ng tubig sa shower mula sa kabilang kwarto. Nanlaki ang mata ni Valentina. Shit! Nabilis niyang maligo. Bulong niya. Mabilis niyang isinara ang safe. Beep. Ibinalik ang painting. Siniguro niyang pantay na pantay ito dahil alam niyang OC si Magnus. Pero sa pagmamadali niya, habang inaayos ang painting, nasaging ng siko niya ang isang expensive fountain pen na nasa gilid ng mahogany desk. Nahulog ito sa sahig, gumulong at tumama sa paan ng lamesa. Ang tunog ay parang pasabog sa tahimik na penthouse. Mula sa kwarto, narinig niya ang boses ni Magnus. Malapit na ito. Tina, is that you? Nasa office ka ba? Natigilan si Valentina. Hawak niya ang USB sa kanyang bulsa ng mahigpit na mahigpit. Pinagpapawisan siya ng malapot. Walang labasan. Kapag lumabas siya ngayon, sasalubungin niya si Magnus. Kapag nagtago naman siya, mahuhuli siya. Bumukas ang pinto ng office. Nakatayo doon si Magnus. Nakatapis lang ito ng puting tuwalya sa bewang. Basa pa ang buhok at tila may ilang butil ng tubig na tumutulo sa matipunong dibdib. Pababa sa tiyan. Ang human side na nakita niya noong may sakit ito ay nasa harap na naman niya. Hubad sa maskara, hubad sa Armani suit. Pero ang mga mata nito ay hindi malambot. Matalim ito, mapaghinala. Tinitigan siya nito. Bumaba ang tingin ni Magnus sa kamay ni Valentina na nasa likod. Sa fountain pen na nasa sahig. Anong ginagawa mo dito? Sabi ko maganda ka ng dinner. Hindi magkalat sa opisina ko. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang puso ay kumakabog ng sobrang lakas na baka marinig ito ni Magnus. Ang USB sa bulsa niya ay parang nagliliyab. Nagnakaw siya. Kinuha niya na. Tinraidor niya ang lalaking nagpakita sa kanya ng kahinaan noong bagyo. Tumingin siya sa mga mata ni Magnus at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya kundi matinding hiya. Napalunok siya. Sir, may hinahanap lang po ako. Lumapit si Magnus. Isang hakbang, 2 hakbang, hanggang sa amoy na naman ni Valentina ang sabon nito. Hinahanap? Sa opisina ko. Habang naliligo ako. Hinawakan ni Magnus ang braso ni Valentina. Hindi mahigpit pero sapat para hindi siya makatakas. Tell me the truth, Tina. Anong kailangan mo? Sasagot na sana si Valentina nang biglang mapansin niya ang lungkot sa mata ni Magnus. Parang hinihintay nito na magsinungaling siya. Parang sanay na ito na niloloko siya ng lahat. At durog na durog ang puso ni Valentina dahil siya ang susunod na manloloko. Mabigat ang hangin sa loob ng home office.
Ang tunog ng aircon ay parang ugong ng eroplano sa tenga ni Valentina. Nakatayo si Magnus sa may pinto. Basa ang buhok at nakatapis lang ng tuwalya sa bewang. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang dibdib bababa sa kanyang tiyan na nagpapakita ng kanyang sculpted abs na bihira lang makita ng mundo. Si Valentina naman ay nakaupo sa sahig, habang nahulog na Mont Blanc pen, habang ang ninakaw na USB ay nagiinit sa loob ng kanyang bulsa na parang bagong lutong uling. I ask you a question, Tina. Anong ginagawa mo sa opisina ko na ganitong oras? Why are you holding my pen? Matalim ang tingin ni Magnus sa dahan-dahan naglalakad papalapit. Napalunok ang dalaga. Ang kanyang puso ay parang kabayong tumatakbo sa loob ng dibdib niya. Ito na ba ang katapusan? Ipapapulis na ba siya? Sir, kasi po, narinig ko pong may nahulog. Akala ko po may pumasok na pusa o daga. Chinek ko lang, tapos nakita ko to sa sahig. Nanginginig ang boses ni Valentina. Mabilis sa tumayo at inayos ang damit niya. Itinaas niya ang mamahaling pen. Nanginginig ang kamay niya. Halatang halata sa mukha niya ang kaba. Hinihintay niyang sigawan siya ni Magnus o kaya ay pakalkal ang bulsa niya kung saan naroon ang ebidensya. Pero hindi iyon ang nangyari. Bumuntong hininga lang si Magnus. Nawala ang talim sa mga mata nito at napalitan ng matinding pagod. Hinilot nito ang kanyang sentido. Akata, sa 45th floor penthouse. You're a terrible liar, Tina. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretsyo sa amo. Sorry po, sir. Aalis na po ako. Ipaghahanda ko na po kayo ng dinner. Akmang lalabas na si Valentina nang hawakan siya ni Magnus sa braso. Napahinto siya. Ang init ng palad nito ay tumagos sa balat niya. Nagpapadaloy ng kuryente sa buong katawan niya. Stay. Nandaki ang mata niya. Po, sir. Nakatawi lang po kayo. Baka po... Ayoko mapag-isa ngayon. And sis, nandito ka na rin lang sa teritoryo ko. Samahan mo akong uminom. Don't worry. I'll wear a robe. Tinalikuran siya ni Magnus at nagsuot ng isang itim na silk robe na nakasabit sa gilid. Pagkatapos, naglakad ito papunta sa maliit na bar sa gilid ng opisina. Kumuha siya ng isang bote ng Chateau Margaux at 2 baso. Hindi makapaniwala si Valentina. Nagnakaw siya. Hawak pa niyang ebidensya sa bulsa. Pero imbes na ipakulong, inaalok siya ng alak na mas mahal pa sa sasakyan niya na naroon sa mansyon nila. Umupo si Magnus sa leather couch at tinapik ang space sa tabi niya. Sita, or do you prefer standing like a statue guarding a tomb? Dahang-dahang umupo si Valentina. Ang USB sa bulsa niya ay parang bato na dumidiin sa hita niya. Bawat galaw niya, takot siyang malaglag ito. Sir, hindi po ba kayo galit? Pinakailaman ko yung gamit niyo. Pumasok ako ng walang paalam. Inabot ni Magnus ang baso ng wine kay Valentina. Pagod ako magalit, Tina. Buong araw ko nakikipag-away sa mga board members, suppliers, sa mga taong gustong bumagsak ako. Dito sa bahay, gusto ko lang ng katahimikan. Uminom si Magnus ng diretsyo. Tinitigan niya si Valentina. Sa ilalim ng dim light ng opisina, nakita ni Valentina ang lungkot na pilit itong itinatago sa likod ng bilyones na yaman. Alam mo ba kung anong laman ng safe na tinitingnan mo kanina? Nanigas si Valentina. Muntik niyang mabitawan ang baso. Alam ba niya? Hindi po. Wala naman po akong ginalaw dyan. Painting lang pong tinignan ko. Ngumiti ito ng mapait, nakatingin sa alak. Nandiyan ang Project Aether. Awaling baraha ko. Lahat ng kalaban ko gusto yan makuha. Ang mga Agustin, sila ang pinakadesperado. Si Don Augusto ay tinatawagan ng demonyo para lang makuha yan. Napahigpit ang hawak ni Valentina sa baso. Binanggit nito ang pangalan ng ama niya. Ang sakit pakinggan ng katotohanan. Pero alam mo kung ano nakakatawa? I don't care about the project anymore. Gusto ko lang patunayan sa tatay ko. Kahit patay na siya. Nakaya ko. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na mag-isa lang ako sa taas. What is success? If you have no one to share it with. Tumingin si Magnus kay Valentina. Ang tingin nito ay malambot, puno ng longing at vulnerability. But then, dumating ka. A clumsy, noisy, terrible maid who makes coffee that tastes like mud. Napaluha siya ng bahagya. Tumawa ng pilit. Sir naman, grabe naman po sa mud.
Pero ikaw lang ang totoo dito. Ikaw lang ang hindi humihingi ng kapalit. You took care of me when I was sick. You stayed with me during the storm. You make this cold, empty penthouse feel like a home. Dahan-dahang inilapag ni Magnus ang baso niya at humarap kay Valentina. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga. Ang hinalaki nito ay dahan-dahang humaplos sa ilalim ng mata ni Valentina. Tina, may tinatago ka ba sa akin? Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Ito na ang chance. Pwede niyang ibalik ang USB, pwede niyang sabihin na, Magnus, ako si Valentina Agustina. Anak ako ng kaaway mo at ninakawan kita. Pero ibabalik ko to dahil mahal kita. Gusto niyang sabihin, nasa dulo na ng dila niya. Pero naalala niya ang boses ng ama niya. Naalala niya ang mga empleyadong mawawalan ng trabaho. Ang bahay nagigibain. Pumikit siya. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi niya. Dumaloy sa daliri ni Magnus. Wala po, sir. Wala po akong tinatago. Pinresko ko lang po talagang opisina ninyo. Bumulong siya na basag ang boses. Naramdaman niya ang pagkadismaya sa hangin. O baka imahinasyon niya lang iyon. Dahan-dahang inalis ni Magnus ang kamay sa pisngi niya. Ang init ay nawala, pinalitan ng lamig. Okay, I believe you. Bulong ni Magnus. Tumayo ito sa tinalikuran si Valentina at humarap sa binata. Nakatingin sa city lights. Iwan mo na ako. Patutulog na ako. You can keep the wine. Or just throw it away. Just leave. Lumabas si Valentina ng opisina na parang hinahabol ang sarili niyang multo. Pagpasok niya sa guest room, napasandal siya sa pinto at napahugulgol ng walang tunog. Kinuha niyang USB sa bulsa. Itim ito, maliit at malamig. Ang sama-sama mo, Valentina. Ang sama-sama mo. Nagtiwala siya sa'yo. Binuksan niya ang puso niya sa'yo. At niloko mo siya sa mukha niya. Bulong niya sa sarili habang yakap ang tuhod. Sa kabilang kwarto, nakadilat si Magnus habang nakahiga. Hindi siya lasing. Malinaw ang isip niya. Tumingin siya sa CCTV monitor sa kanyang tablet. Naka-rewind ito sa oras na pumasok si Valentina sa opisina. Kitang-kita niya sa screen kung paano binuksan ni Valentina ang safe, kung paano nito kinuha ang USB. Alam niya lahat. Binigyan kita ng pagkakataong umamin, Tina. Or should I say, Valentina? Bakit hindi mo kinuha? Bakit pinili mo sila kaysa sa akin? Pinatay ni Magnus ang ilaw. Sa dilim, ang puso ng King Midas ay tuluyan na naging bato. Mabigat ang kapaligiran ng penthouse kahit sumisilip na ang araw pagkatapos ng bagyo. Tahimik si Valentina habang nag-aayos ng kanyang gamit sa guest room. Ang kanyang bag ay puno, hindi ng damit kundi ng bigat ng kanyang konsensya. Sa loob ng kanyang bulsa, nandoon ang USB drive, ang susi sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang presyo ng pagtatraidor niya kay Magnus. Humarap siya sa salamin, mugto ang kanyang mga mata. Tapos na, Valentina. Nakuha mo na. Umuwi ka na. Iligtas mo na ang daddy mo. Kalimutan mo nang nangyaring lahat ng to. Pero habang sinasabi niya ito sa sarili, parang tinutusok ang puso niya. Alam niyang sa sandaling lumabas siya ng pinto, wala na siyang babalikan. Huminga siya ng malalim, kinuha ang bag at lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Magnus sa sala. Nakaupo ito sa single sofa, nakaharap sa bintana at umiinom ng kape. Nakasuot na ito ng kanyang signature three-piece suit. Balik na sa pagiging King Midas. Ang gwapo, matikas at untouchable na bilyonaryo. Pero may kakaiba. Hindi ito nagbabasa ng dyaryo. Hindi ito nakahawak sa phone. Nakatitig lang ito sa kawalan. Sir, huminto siya sa likod nito saka pinatatag ang boses. Hindi lumingon si Magnus. Alis ka na. Opo, sir. Magpapaalam na po sana ako. Tumawag po kasi yung kapatid ko sa probinsya. Isinugod daw po sa ospital ng tatay ko. Kailangan ko lang po talagang umuwi kagad. Napakagatlabi sa Valentina. Sinungaling. Sinungaling talaga. Ba po kayong mag-alala. Inayos ko na pong lahat. May niluto na po akong breakfast. At yung kwarto niyo po, malinis na. Nanatiling nakatalikod si Magnus. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo. Segundo na parang oras. Ang galing mong umarte, Tina. O dapat bakit ang tawaging Valentina? Nanigas si Valentina. Nabitawan niya ang hawak na bag. Ang tunog ng pagbagsak ng bag ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse.
Dahan-dahang tumayo si Magnus at humarap. Ang mukha nito ay walang emosyon pero ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at sakit. Anong sinabi niyo, sir? Namumutla siya na nanginginig ang tuhod. Naglakad si Magnus palapit. Bawat takbang ay parang paghatol. Drop the act, Valentina Agustin. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung bakit ka nandito. At alam ko kung ano nasa bulsa mo ngayon. Umatras si Valentina hanggang sa tumama ang likod niya sa pader. Wala nang kawala. Paano? Kailan pa? Since day one. Sa tingin mo ba talaga, tatanggap ako ng random stranger sa bahay ko nang walang background check? Kilala kong amoy ng mga Agustin. Nung una kitang makita, alam ko may bala ka. Ang hindi ko lang alam ay kung gaano ka kadesperada. Napatakip ng bibig si Valentina. Buong akala niya ay nalinlang niya si Magnus. Yun pala, siya ang pinaglalaroan nito. Napaluha siya. Kung alam mo, bakit mo ko hinayaan? Bakit mo ko pinapasok? Bakit mo hinayaan na magtrabaho pa ako rito? Tumigil si Magnus sa harap niya. Isang dangkal na lang ang layo. Tinitigan siya nito sa mata. Ang parehong mga mata na tumingin sa kanya ng may pagmamahal noong may sakit ito. Ngayon, puro pagkadismaya na lang ang nakikita niya. Dahil gusto kong makita kung itutuloy mo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin para bumabagsak sa impyerno ng tatay mo. At higit sa lahat, gusto kong patunayan sa sarili ko na mali ako. Na baka sakaling totoong yung babae nag-aalaga sa akin nung may sakit ako. Na baka totoo si Tina. Pumikit si Magnus, tila nasasaktan sa sariling mga salita. Binigyan kita na chance kagabi, Valentina. Tinanong kita, may tinatago ka ba? I gave you an out. I offered you trust. But you chose to lie to my face. Napahagulgol na si Valentina. Ang bigat ng katotohanan ay dumudurog sa kanya. Magnus, sorry. I'm so sorry. Wala akong choice. Mawawalang lahat sa amin. Ang bahay, ang lupa, ang alaala ng mommy ko. Tukunin lahat ng bangko. Ikaw lang ang pag-asa ng daddy ko. So ninakawan mo ko. Project Aether. Alam mo ba kapag nilabas nyo yan ng walang tamang infrastructure, sasabog ang sistema. Masisirang pangalan nyo lalo. But you didn't think that of that, did you? You just saw na Bonnie. Mapait na tumawa si Magnus. Nilokot ni Valentina ang laylayan ng damit niya. Hindi parang habol ko, Magnus. Pamilya. Ginagawa ko to para sa pamilya ko. At paano naman ako? Akala ko tayo yung pamilya dito sa loob ng penthouse na to. You made me feel like a human being, Valentina. You made me feel wanted. Yung pala, lahat ng yun, scripted. Sumigaw ito na nawala ng pagtitimpi. Hindi scripted yun. Mahal kita, Magnus. Totoo yung pag-aalaga ako. Totoo yung naramdaman ko nung brown out. Maniwala ka man o hindi. Nasasaktan din ako. Natigilan si Magnus. Tinitigan niya si Valentina. Nakita niyang sinseridad sa mga luha ng dalaga. Pero huli na, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong dikit mo, may lamat na. Huminga ng malalim si Magnus at tumalikod. Naglakad ito pabalik sa bintana. Umalis ka na. Po, ipapapulis mo ba ako? No. Get out. Take the USB. Take the damn project. Ibigay mo sa tatay mo. Save your precious mansion. I don't care anymore. Nandaki ang mata ni Valentina. Ibinibigay nito ang files. Magnus, bilyon ang halaga nito. Bakit? Humarap ulit si Magnus. Ang mukha nito ay blanco na. Patay na ang kislap ng mga mata. Because seeing you in jail won't fix me. And keeping that project won't make me happy. Kung yan ang presyo para mawala ka sa buhay ko at matahimik na ako, then take it. Bayad na ako. Lumapit si Magnus sa pinto at binuksan ito ng malaki. Leave, Valentina. Before I change my mind. And don't
Ever show your face to me again? Kinuha ni Valentina ang bag niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Eto na. Nakuha niya ang gusto ng tatay niya. Panalo na siya. Pero bakit pakiramdam niya siya ang pinakatalo sa buong mundo? Lumakad siya papunta sa pinto. Paglagpas niya kay Magnus, gusto niya itong yakapin. Gusto niyang sabihin, isoli mo na lang ang mansyon. Basta hayaan mo ako manatili dito. Pero hindi niya magawa. Masyado nang malalim ang sugat. Salamat, Magnus. At patawad. Hindi sumagot si Magnus. Paglabas ng dalaga, malakas na isinara ni Magnus ang pinto. Sa labas ng penthouse, sa hallway, napaupo si Valentina sa sahig at napahagulgol. Yakap-yakap niya ang bag na may lamang USB. Nakuha niya ang yaman pero naiwan niya ang puso niya sa loob ng kwarto kasama ang lalaking sinaktan niya. Sa loob naman, napasandal si Magnus sa pinto. Dahan-dahan siyang dumulas pababa hanggang sa mapaupo sa sahig. Tinakpan niyang mukha gamit ng isang palad. Ang lalaking hindi umiiyak, ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ay lumuluha ngayon dahil sa isang maid na nagpanggap. Napabulong siya. Damn you, Valentina. You stole the project. But you stole me first. Nabigat ang bawat takbang ng dalaga papagpasok sa mansyon ng mga Agustina. Ang grand staircase na dati simbolo ng kanilang kapangyarihan ay tila isang bibig na handa siyang lamunin. Tahimik ang buong bahay, liban sa tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig. Sa library, naghihintay ang kanyang ama. Nakaupo si Don Agosto sa likod ng malaking mahogany desk. Hindi ito mapakali at panay ang tingin sa relo. Nang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Valentina, agad na napatayo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa at kasakiman. Nakuha mo ba? Valentina, sumagot ka! Nasa iyo ba ang files? Walang imik na dinukot ni Valentina ang itim na USB drive mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng maliit na bagay na iyon ay parang kulog sa katahimikan ng kwarto. Halos sablutin ni Don Agosto ang drive. Nanginginig ang mga kamay nito sa tuwa habang isinasaksak ang USB sa kanyang laptop. Magaling! Magaling, anak! Sabi ko na nga ba't kaya mo? Sa wakas, mapapasa atin na ang Project Aether. Babaksak ang mga dilaserna at babalik tayo sa taas. Nakatayo lang si Valentina sa gitna ng kwarto. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na piniga hanggang sa wala ng matirang tubig. Naalala niya ang mukha ni Magnus kanina, ang sakit sa mga mata nito, ang garagal ng boses nito nang palayasin siya. Ibinigay ni Magnus ang USB. Hindi niya ito ninakaw sa huli. Kusang loob ito na ibinigay ng lalaki bilang kabayaran para mawala na siya sa buhay nito. Papa, hindi niyo ba tatanungin kung ano nangyari? Kung paano ko nakuha yan? Hindi lumingon si Don Agosto. Nakapako ang tingin sa screen habang hinihintay mag-load ang files. Hindi na mahalaga yun. Ang importante, nanalo tayo. Eto na, bubukas na ang folder. Lumapit ng kaunti si Valentina. Gusto niyang makita ang blueprint na naging dahilan ng pagkasira ng puso niya at ng tiwala ng taong mahal niya. Bumukas ang folder sa screen, pero sa halip na libo-libong schematics at technical drawings ng renewable energy system, nag-iisa lang ang laman ng main folder, isang PDF document. Natigilan si Don Agosto. Kumunot ang noon nito habang binabasa ang file name. Agustin Group Acquisition and Debt Relief Proposal, Draft. Nanlamig ang buong katawan ni Valentina. Acquisition? Debt Relief? Buksan niyo, Papa. Double-click ni Don Agosto ang file. Bumukas ang document. Ito ay isang legal contract na may petsa pa noong nakaraang buwan, bago pa man pumasok si Valentina bilang katulong. Habang binabasa nila ang naman, unti-unting gumuho ang mundo ni Valentina. Ang dokumento ay hindi plano para sirain ang Agustin Group. Ito ay isang detalyadong plano para saluhin sila. Nakasa doon na ang De La Serna Corp ay magbabayad ng lahat ng utang ng mga Agustin sa bangko kapalit ng isang merger. Hindi hostile takeover, kundi isang partnership. Nakasulat din doon na mananatili si Don Agosto sa board at hindi mawawala ang kanilang mansyon. Sa dulo ng dokumento, may isang personal note na nagka-highlight sa dilaw. Sulat kamay ito ni Magnus na nascan. To Don Agosto, alam kong hindi tayo magkasundo, pero ayoko makitang mawala ang legasiya ng pamilya ninyo.
Handa akong tulungan kayo, hindi bilang kaaway, kundi bilang kapwa negosyante. Pirmahan niyo ito at tapos na ang gyera. Napaupo si Valentina sa sahig. Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling bumuhos. Alam ni Magnus. Alam nito na bangkarote sila at bago pa man siya makapagpanggap ng katulong, may plano na pala itong iligtas sila. Walang hiya. Bibilhin niya tayo. Babayaran niya ang utang. Valentina, bilyon ang halaga ng offer na ito. Mas malaki pa ito kaysa sa kikitain natin kung ibebenta natin ang Project Aether sa black market. Tuwang-tuwa ang ama niya. Pumalakpak ito na parang nanalo sa loto. Panalo tayo, anak. Hindi na natin kailangan na magnakaw. Siya na mismo ang nagabot ng pera. Pero para kay Valentina, ang bawat tawa ng ama niya ay parang punyal na sumasaksak sa dibdib niya. Tumayo siya. Puno ng galit at sakit ang kanyang mga mata. Hindi tayo nanalo, Papa. Tinalo natin ang sarili natin. Ang taong akala natin ay demonyo, siya palang sasalba sa atin. Tumingin siya sa laptop screen sa pirma ni Magnus. Parang nakikita niya ang mukha nito na nakatingin sa kanya na puno ng lungkot. Iniligtas niya tayo noon pa. Pero sinuklian ko siya ng panloloko. Inakawan ko siya, Papa. Habang iniisip niya kung paano tayo tutulungan. Ano drama yan? Ang mahalaga, nasa atin ang alas. Kung ayaw niyang ituloy ang offer na ito dahil sa ginawa mo, pwede natin siyang i-blackmail gamit ang Project Aether na nasa ibang folder. Doon naputol ang PC ni Valentina. Hinablot niya ang laptop at isinara ito ng padabog. Ang tunog ay nagpatigil sa kanyang ama. Tama na. Wala na tayong iba blackmail. Hindi niyo ba nakikita? Wala siyang ginawang masama sa atin. Tayo ang masama. Tayo ang mga buitre. Natigilan si Don Agosto. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng anak. Isang mukha na hindi na pag-aari ng isang masunuring prinsesa, kundi ng isang babaeng nagmamahal at handang lumaban. Hinugot ni Valentina ang USB mula sa laptop. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang palad. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito, Valentina! Kapag lumabas ka ng pinto na yan dala ang USB, wala ka nang babalik ang pamilya. Tumigil si Valentina sa may pinto. Humarap siya sa ama niya sa huling pagkakataon. Ang kanyang muka ay basa ng luha pero matatag ang loob. Ang pamilyang alam ko, hindi nagdanakaw at nanloloko ng taong nagmamagandang loob. Aayusin kong gulong ito, Papa. Kahit itakwil niyo pa ako. Tinalikuran niya ang ama at tumakbo palabas ng mansyon. Sa labas, bumubuhos pa rin ang ulan, pero hindi ito alintanan ni Valentina. Sumakay siya sa kanyang lumang kotse. Nanginginig ang kamay na isinusi niya ang makina. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang bumalik kay Magnus. Hindi para ibalik ang USB, kundi para ibalik ang puso nito sa winasak niya. Alam niyang malabo na siyang patawarin nito. Alam niyang baka ipagtabuyan siya nito sa pangalawang pagkakataon. Pero, hindi siya papayag na matapos ang kwento nila ng ganito. Pinaharurot niya ang sasakyan pabalik sa The Lacerna Tower. Hintayin mo ako, Magnus. Kahit lumuhod ako sa bubog, hihingin kong tawad mo. Sa penthouse naman, nakaupo pa rin si Magnus sa sahig kung saan siya iniwan ni Valentina. Hawak niyang isang basag na wine glass na ibinato niya kanina sa galit. Dumudugo ang palad niya, pero hindi niya ito nararamdaman. Mas masakit ang katotohanan alam niyang binabasa na ni Valentina ang laman ng USB at malalaman nito na matagal na niyang alam. Inisip ni Magnus na magiging masaya ang tagumpay na pagpapamuka sa mga Agustino wala silang kwenta. Pero ngayong nangyari na, wala siyang naramdamang saya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan ng penthouse na minsan ay pinuno ng ingay at tawa ni Tina. Basang-basa si Valentina nang makarating siya sa tapat ng pinto ng penthouse. Wala siyang payong at tinakbo niya mula parking lot hanggang lobby dahil sa pagmamadali. Mabuti na lang at kilala na siya ng guard bilang Tina, kaya pinapasok siya kahit mukha siyang basang sisiw. Huminga siya ng malalim. Ang bawat kabog ng dibdib niya ay masakit. Kinatok niya ang pinto. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit at mas malakas na ngayon. Magnus, buksan mo to. Alam ko nasa loob ka. Parang awa mo na. Mag-usap tayo. Ilang minuto ang lumipas na parang oras. Akala ni Valentina ay hindi na ito bubuksan. Pero narinig niya ang click ng lock. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Magnus. Wala na ang suit nito. Nakasuot na lang ito ng puting undershirt at slacks. Magulo ang buhok, mugto ang mata.
At may bahid ng dugo ang kanang kamay na nakabenda ng panyo. Tinitigan siya nito ng walang emosyon. Bumalik ka ba? Para siguruhin kong pirmado akong deal. Don't worry. Legal yun. You won. Your family safe. Umiling si Valentina habang tumutulo ang tubig mula sa buhok niya papunta sa sahig. Kinuha niya ang USB mula sa bulsa. Ang bagay na naging dahilan ng lahat ng ito at inihagi sa sahig sa paanan ni Magnus. Nagulat ang binata sa ginawa niya. Tiningnan nito ang USB na tumalbog sa carpet. Wala na akong pakailam sa deal. Wala akong pakailam sa pera. Nakita ko ang file, Magnus. Nakita ko na gusto mo kaming iligtas. So, ano pinagkaiba nun? Nagsinungaling ka pa rin. Ginamit mo pa rin ako. Alam ko. At pagsisisihan ko yun habang buhay. Pero bumalik ako dito para hindi sa kumpanya. Bumalik ako. Dahil hindi ko kaya mabuhay sa isang mansyon na nabili gamit ang puso mo. Lumapit si Valentina. Umatras si Magnus. Tila takot na masaktan ulit pero hindi tumigil si Valentina hanggang sa mahawakan niya ang kamay ni Magnus na may sugat. Nanlaki ang mata ni Valentina nang makita ang dugo sa panyo. Ano ginawa mo sa sarili mo? Iniwas ang tingin sa kanya. Nabasa ko ang baso. It's nothing. Nothing? Dumudugo ka, Magnus. Hinila ni Valentina si Magnus sa pasok sa loob. Sa halip na magpumiglas, nagpahila ang binata. Marahil dahil sa pagod, o marahil dahil miss na niya ang hawak ni Valentina. Dinala niya ito sa kusina. Kinuha ang first aid kit na kabisado na niya ang lagayan. Tahimik niyang nilinis ang sugat ni Magnus. Ang hapdi ng alkohol ay wala kumpara sa hapdi ng katahimikan sa pagitan nila. Habang binabalutan niya ng gauze ang palad nito, nagsalita si Magnus ng mahina. Bakit ka pa bumalik? Nakuha mo ng gusto ng tatay mo. Dahil hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, ikaw, Magnus. Noong nagpapanggap ako bilang Tina, doon lang ako naging totoo. Nung inilagaan kita, nung nagtimpla ako ng pangit na kape, nung pinanood kitang matulog. Lahat yun totoo. Tumingala si Valentina. Puno ng luha ang mga mata. Sorry kung natakot ako. Sorry kung pinili ko sila noon. Pero ngayon, nandito na ako. Kung papalayasin mo ako, okay lang. Maghihintay ako sa labas ng building mo araw-araw hanggang sa patawarin mo ko. Tinitigan siya ni Magnus. Hinanap nito ang anumang bahid ng kasinungalingan. Pero wala siyang nakita kundi ang babaeng minahal niya sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang inangat ni Magnus ang kanyang maayos na kamay at hinaplos ang basang pisngi ni Valentina. You look terrible. Basang-basa ka. Sabi sa iyo pangit akong umiyak. Tumawa siya na may halong iyak. No, you look real. Hindi na nagpigil si Magnus. Hinila niya si Valentina palapit at hinalikan ito ng mariin. Ang halik ay puno ng sakit, pangungulila at kapatawaran. Sa gitna ng kusina, habang umuulan sa labas, ang King Midas at ang undercover heiress ay tuluyan ng sumuko sa isa't isa. Nang maghiwalay sila, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. I won't fix your company for free, Valentina. I'm a businessman. Anong gusto mong kapalit? Stocks? Land titles? Ikaw, I want you to be by my side. Not as a maid, nor a spy, but as my partner. 6 na buwan ang nakalipas. Ang boardroom ng De La Serna Agustin Holdings ay puno ng mga flashes ng kamera. Ito ang merger of the century. Nakaupo sa isang gilid si Don Agosto, tahimik at mukhang humbled. Tinanggap niya ang offer ni Magnus matapos siyang bantaan ni Valentina na aalis siya sa pamilya kapag hindi pumayag ang ama sa peaceful merger. Bumukas ang pinto. Pumasok si Magnus suot ang kanyang sharp navy blue suit. Pero hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, naglalakad si Valentina. Hindi na siya si Tina na nakamuong at t-shirt. Suot niya ang isang white power suit, taas noo at puno ng kumpiyansa. Mr. De La Serna, Miss Agustin, totoo po bang rumors na engaged na kayo? Nagkatinginan sina Magnus at Valentina. Ngumiti si Magnus, isang ngiting bihirang makita ng publiko. No comments on personal matters. But let's just say, I found the best asset regarding this merger. Hinawakan niya ang kamay ni Valentina sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng presscon, dumiretso sila sa penthouse.
Pagpasok sa pinto, tinanggal ni Valentina ang kanyang heels at humiga sa sofa. Grabe, nakakapagod maging CEO Mas gusto ko pa ata maglinis na lang. Lumapit si Magnus at inabutan siya ng isang tasa ng kape. Here. Tinikman niya ang kape. Perfect. Bakit ang sarap mong magtimpla? Dahil may skills ako. Unlike someone I know na lasang battery acid ang timpla. Hoy, grabe ka ha? Hinampas niya ito ng unan. Nayakap siya ni Magnus at hinalikan sa noo. I love you, Mrs. Future de la Serna. Kahit hindi ka marunong magplansya. I love you too, Mr. Sungit. Sa harap ng view ng Manila skyline, kung saan nagsimula ang kanilang laro ng taguan, doon din natapos ang kanilang pagbabalat kayo. Wala nang undercover, wala nang secrets. Puro pagmamahal na lang. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakakinig at pagsuporta. Lalo na kina Fayron287 at Ve09, Mai Chong, Casheline Live 5261 and kay Bert de la Cruz 6161. Ako po muli si Miss Len hanggang sa susunod na istorya. Dito lang yan sa Best Romance Novel.